Hello mga kasenyor, tayo ngayon ay nagre-ready na at tayo papunta ng Laguna at akatin natin ang Mount Makiling. Kaya tara samahan nyo na ako at ipapakita ko sa iyo kung paano mag-commute papuntang UPLB para akitin ang Mount Makiling, paano mag-register at ano makikita natin sa napakagandang bundok ng Mount Makiling. Tara na, let's go na! Samahan nyo si Senyor Biyahero as we climb Mount Makiling in Laguna. Let's go! Dito sa Lubang, ang ating biyahe mag-umpisa dito sa BTX, ang bagong BTX Vista Terminal Exchange dito sa dating Starmall. O sasakay tayo ng bus na dadaan ng UPLB. O dito na tayo, siguro ang sasakyan natin would be St. Rose papunta Calamba. Meantime, hintay muna natin mga kasama natin, parating na sila. O waiting na tayo at bibili tayo ng ticket dito papuntang, yan, sasakay tayo ng St. Rose yan. Papuntang Calamba muna. Pasakay na tayo ng minibus papuntang Calamba. Bababa tayo sa may terminal. Sasakay ulit tayo ng jeep. Yan yung bus na sasakay natin. 70 pesos, pero pag senior, 56 pesos. Okay. Corporation ISO certified world class quality. tayo sa terminal ng jeep. Bumaba tayo dyan at kain muna tayo sa may McDonald's dito sa may crossing. Ito naman
tayo sa UP Terminal going to UPLB. Okay, sa harapan niya ay Mount Makil. Sakay na tayo ng jeep papunta ng UPLB. Apparently yung jeep na naman yun. Sasakay niya from crossing, pumapasok na dito sa loob ng UPLB. Kaso nga lang hindi pumupunta sa forestry. Although isang sakay, maglalakad tayo from here all the way to forestry. Ganda ng boat tree, oh. Ito nyo ba yan? So, start na tayo mag-trekking. Mukhang mahaba-haba ito. Going on the way to forestry. Ganda ng mga puno, oh. Those are native nare trees. Yung dilaw na dilaw. Season niya talaga sa Mayo para mamulaklak. ASEAN for the biodiversity. Eh, mga faculty houses. Parang walang palayan dito. Kunti lang ang Pilipinong estudyante niya. Guest house. Ang ganda, no? I-restore. We are now entering the College of Forestry and Natural Resources. Ito yung entrance sa Mount Makiling. Na-establish to noong 1910. Yan, no? So, more than 114 years na siya. Yan na. Papasok na tayo ng College of Forestry. So, Pulp and Paper Research and Training Center. Hindi. Okay. So, ito yung museum sa kaliwa natin. Ngayon pala sarado. The UPLB Museum for renovations. Ayan. Malaki ng mga puno. So, this is the Museum of Natural History. Sarado siya. Kaya ng puno. So, malapit na tayo sa registration area. Nag-bypass tayo doon sa may portion ng museum. Yan. Malaki ng mga puno. Yan. May mga buildings dito. Part of the College of Forestry. And then doon tayo. Ito pa. Forestry Science. Then doon ang entrance sa Medulo. Yung mga marker niya. Mud Spring Flat Rocks. Dito. So, dito na tayo. Malapit na tayo sa registration tsaka sa entrance. Sabi mga dalang sasakyan, meron na kayong, pwede kayo mag-park dito sa malapit sa entrance. Sa registration area. May limited parking slot. Ito na yung registration area. Dito tayo magre-register. This is the Makiling Road. Lagay ko na lang dito kunyari Area. just in case. Ang rate is 30 pesos. Sige na katulad namin 24. Babayad na tayo. Mag-iwan isang ID per group. Okay. Sa train may nakalagay na ganyan. Station number. Hanggang station number ano ba to? 30. Station number 10. Nakaisa na tayo. 29 na lang.
Inyo, let's go. It's about 4 kilometers para doon sa sa Makiling Park. So, number naman sila. Ang first stopover natin would be the Flat Rocks. Malapit lang naman siya. So, nakita yung mga puno, oh. Ang tataas na. Pasok tayo ng Flat Rocks. Dito. Layo, no? So, start tayo dito. Oo, Flat Rocks. Hindi ka mali tayo yung pasok ng Flat Rocks. May yun palang pinapasok na yun, medyo mahirap. Pero meron naman dan, pero meron pala mas ma-easy. So, nagte-trekking na tayo. Medyo mahaba din yung from college papunta ng forestry. Nabot tayo ng mga 30 minutes trekking. And then, pag natin mapuntahan yung entrance ng Makiling Forest Park. Ngayon naglalakad na tayo, start na tayo. Ito yung mga puno, lalaki. Inig sa trail, oh. Tuloy-tuloy pa rin ang aming pag-akyat. So, Flat Rocks, 370 meters from here. Pasok muna tayo ng Flat Rock. It's 374 meters from here. Iba na kagad yung vegetation. Okay. So, pumapasok tayo ng Flat Rocks. Medyo, okay lang yung trail. May mga puno-puno lang yun. Dinadaanan natin. Okay. Sabi sa yung trail. So, may natumbang puno sa trail. Siguro ikot tayo. Ayan doon. Okay, ikot tayo. Ikot ako, Ted? Oo, ikot pala. Ikot tayo dyan. Laki ng puno. Ito na natin malaking bato at naririgan natin ang tunog ng tubig. So malapit na tayo sa Flat Rocks. Kaya bababa na tayo doon. Lamig daw ng tubig, sabi nung nakasalubong natin. Siyempre galing sa Makiling. Ayan, diba ito? Yan. Mababa na tayo. Naririgan natin ang tunog ng tubig. Yan. Flat Rocks. May nakasulat. Doon sa gusto mong babaan kanina, saan tayo bababa? Flat Rock is a rock formation. Yan. So, ito na yung Flat Rocks. Yan, o. Laki pala.
Tahimik ng tubig. Ayun, pababa doon. Napaka-refreshing naman ng tubig, oh. Ay, nako. At ang sounds ng nature, oh. Grabe, ang ganda. Yan, oh. Meron pang waterfalls doon na maliit. Pero dito solve na. Lamig ng tubig. Yan. Ayan, makasama natin. Namamanga sa ganda. Ang trail, nagtsunami pasukin kanina. Diyan pala yun. Mahirap pala yun. Ay, nako. Buti ito, malapit na ito pinasok natin. So, dito tayo sa ating first stop. Dito sa Mount Makiling, sa Flat Rocks. Ang ganda ng lugar. Kami lang yung tao. At may tubig, Siyempre, nasa rainforest tayo. Dito pala, solve na. Sarap magpahinga dito. Mag-relax-relax. At pakinggan ng tunog ng tubig habang umaagos siya mula doon sa mga bato-bato pababa. Ang labas ito is doon sa may botanical garden. At dire-diretso lang ito. Doon pala meron, no? May waterfalls na maliit natin nakikita. Yan ang mga kasama ko, mga senior nga. Mga seasoned mountaineer, pero yan, mga pagoda na ngayon. Humihingal na. Dati nung araw, tinatakbo namin to. Na lang. Bumaba. Ngayon tayo, papahinga muna tayo. Sarap ng tubig. Sarap maglublog dun, no? Magulat ka pag ang tubig nang galing sa baba. May water po, so nakikita natin kasi mukhang mahirap puntahan. Ayun, no? Tinatanaw ni Pien. Ito yung flat rocks, oh. So, yan yun. Yan, oh. Yung may tubig. Parang nakapatong po. Pabalik na tayo sa main trail. Took us about 10 minutes pabalik. So, ang tatandaan nyo lang would be this signage. At yan bababa. Ito na yung papunta. For about mga 3 kilometers sa taas. Hindi pa ako pinapanganak mo, sir. Ang gagawin niya. Yakapin mo. Picturean kita. Ganda, no? Ito lang tayo. Travel while you can. Kaya natin to. 3 kilometers doon sa Mud Spring. 3.7 kasama yung Mud Spring. Enjoy natin lang napakaganda view sa likod natin at saka sa harap. Sa gilid, all over. Station 3, 584 meters going to Station 4. Diyan. Doon tayo galing. Medyo matarik. Yan na. Ganda na Makiling talaga. Panalo talaga. Babalik-balikan mo to. Preno na lang tatanungin. Makita natin mga halaman dito. Tuloy pa rin ang ating paglalakad. Ganda, bumabaksak yung mga dahon. Parang mahogany planted in 1940. Nadaki na ng puno. Tahimik naman.
MMT station number 4. Then papunta tayo doon. Gato. Dadaanan tayo malalaking bato. At yan, dire-diretso lang tayo. Kasalungan natin maraming bikers. Pag weekend maraming bikers na umakyat dito. Pagdating kasi sa taas, meron kasi yung tindahan ng buko. Morning! Morning! So, Station 5 at mukhang may nagtitinda ng buko juice. Buko juice kaya ito. Pumili tayo. Oof. Station 5. Bakit doon? In the meantime, tikman natin ang buko ni ate. Uy, may pabuko. Bakit may cruise siya sa loob? Ash Wednesday ba ngayon? Ato isa. Magkano buko ate? 10 po. Ah, sige. 10 pesos na buko. Dito tayo sa Station 5 at may buko juice. Ang sarap. Puro to ate, no? Purong buko juice, oh. Hanapin nyo lang siya sa Station 5. 10 pesos. Purong tubig tsaka ano. Ah, sarap. Sarap. Yung mga baging. Yan. So, Station 6, 429 meters. One more. Yun na yung bukuhan. Yes, they call it nursery. Ah. They call it nursery 25 years ago. So malapit na tayo sa tindahan ng buko. Ayun na. Buko. Balik lunchtime. Buko muna. Yung 30 lang naman. Ito buko. 30 pesos ang buko. Hello. Ito, buko. So, buko with ice. Buko with ice. 30 pesos plus 5 pesos. Napaka-refreshing. Sarap. Makakain ba laman ito? Opo naman. Okay. Yung mga tindahan. At papunta na tayo sa Rainforest Park. Yan yung nursery. Diyan tayo nagpupunta dati. At ito na yung signage ng Makiling Rainforest. So finally, nandito na tayo sa Station 7 sa Makiling Forest Park at pupunta naman tayo ngayon sa Mud Spring. Malapit-lapit na, konting lakad na lang. At hindi na tayo tutuloy doon sa Aguila Beach na sa North of Locha dahil tiyo na raw. So enjoy na lang natin ang Mud Spring. So ito yung Forest Park. Ganda pa rin ng mga puno. Ang papanlapan na rin. Diyan sa kanan, diyan tayo nagka-campsite. Maraming beses tayo nag-camp dyan. Even dito, sa kaliwa, nag-conduct tayo ng kiddie camp dyan noong araw.
Napakita ko yung mga pictures ng ginawa namin kiddie camp din sa kaliwa. Dito marami din kami beses nagstay dito. Dito yung pwedeng allowable campsite. Sa loob niyan tayo maraming beses nag-camping. Ito nakakatuwa. Yung puno na yun yata may picture tayo. Ay, namiss ko talaga itong lugar na ito. Yan ang mga lumilipad. Makiling Rainforest Park. Dito tayo nagka-camping dati. Maraming beses na ako kinondak na. Pakita ko lang. Nakapag-summer camp na ako dyan. Pakita ko lang dito. Yan o. Ganda ng garden dito. Yan o. Ang lalaki na ng mga puno. Matatandang puno. Dito, ito na-preserve na masyado. So, meron doon isang punong malaki dyan eh. So, yun sa may kanan na yung papasok sa Mud Spring. So, kakanan tayo dyan sa Mud Spring. It's about 700 meters. So puntang Mud Spring. Station 8 na tayo. Mud Spring. It's 692. So Mud Spring is it's a mud pot pala. Yan ang yung pupuntahan natin. Habang nagdidelirio sila sa 48 degrees sa sitad niya, tapos nagdidelirio. Wala kayo dyan. Medyo biglang dumilim dahil lalaki ng puno papunta sa Mud Spring. Tsaka matatandang puno siya. Okay, establish naman yung trail. Pero I will be there in 15 minutes or less. So, yan. At babalikan lang natin ng Mud Spring after siguro more than 10 years na natin siya hindi na pupuntahan. So excited na ako malaman kung paano na siya. Lalong araw nakakalapit ngayon siguro mayroong bakod. Dahil medyo delikado din dahil kumunoy actually ang Tagalog ng Mud Spring. So pupunta tayo sa kumunoy. Baba. Morning. Good morning. Makakasuot kaya tayo dyan. Makakayuko kaya tayo. Kaya naman siguro. Yuyuko. Mahirap yumuko. Ay, aray. Teka. Hirap yumuko. Ha? Tuloy pa rin ang ating pagta-trekking. Lapit na, naamoy ko na yung sulfur. Naamoy mo na. Amoy sulfur na. So, dito na tayo sa Mud Spring.
Naamoy ko na yung sulfur. Sa may kaliwa. Pabalik na kami dapat. Yan. Gawa na nagdire-diretso kami ng jog. Kaya hindi makapag kami na dapat. Approach it of NNS pala. Ito na. Yan yung usok. So the mud spring is one of the mud. So ito na siya. Yan. Yan. Kumukulo yan. Bawal na lumapit ngayon, may bakot. Yan. Nakita niyo mga bumubulaka doon. So finally, nandito na tayo sa mud spring. Ito yung sabi nila, this site is one of the mud pots left on Mount Makiling, an inactive volcano. A mud pot is a type of hot spring that is formed when due to volcanic heat, sulfuric acid breaks down surrounding rocks into clay. The clay mixes with water to form mud that is very hot. It's about 80 degrees centigrade, sulfurous and very acidic, and varying consistency and color. So yan, no? Umuusok na yung mud spring sa likod natin. Mud pots. Ito daw yung sa Tagalog tinatawag na kumunoy. Mainit dyan, ito mo, 80 degrees. So, tilagan lang ng bakot para hindi na makapasok ang mga taong gustong ilubog ang kanilang kamay sa mud spring. So, ngayon, we're very happy na nabalikan uli natin ang mud spring after so many years. At ang ganda pa rin ang lugar na to. So, kagagaling lang natin sa mud spring, and that will be the ang pinakaano natin parties muna this time. Yung Roplossia na matatakbuhan sa may Agala base is tuyo na rin ngayon dahil patapos na yung summer. Natuyo na during summer. So hopefully by next year makita natin siya. Agahan natin ng punta dahil ngayon alam na natin kung paano papunta ngayon sa Makiling. Nagipit kasi sila during the pandemic at mahirap pumasok dito. Ngayon nakita natin yung epekto ng pandemic. Nag-regenerate uli ang mga puno dito, ang vegetation. So ang ganda uli ng kabundukan. So maybe next time pupuntahan natin ng Roplossia. In the meantime, I'm very happy to see the mud spring. Matagal na natin siyang hindi nababalikan. So palabas na tayo ng pinanggalingan natin, mud spring area. Sa kanan kung gusto natin mag-pick to, pero hindi natin gagawin yan. Babalik tayo sa kaliwa at pababa na tayo. At least nagawa natin yung gusto natin puntahan, mud spring at saka flat rocks. Ay, napakaganda. Matatandang puno.
Pagbaba namin, kumain kami ng buko. Sarap ng buko ni ate. Ito bagong pitas galing sa taas. Ayan, 31. So done na mag buko refreshment. Ngayon pababa na tayo. Hopefully we'll be there in an hour. Malapit lang naman dahil pababa na tayo. Wala na masyadong pahinga-pahinga. So nakikita natin ang Laguna Divide dito sa portion na to. Ayan o. Yun, ang ganda. Video pababa. Hello mga ka-senior. Pababa na tayo ng Mount Makiling. And we're very happy na finally, after so many years, nakabalik ulit tayo dito. Matagal din kasi sinarada to during the pandemic at medyo mahirap ang pagpasok. Buti lang medyo open na sila ngayon. So I'm very happy na we decided to climb Mount Makiling this weekend. Madali lang naman ang ginawa natin. And we did this using the public transportation. So nakita-kita tayo sa may Alabang sa Vista Terminal Exchange kung saan sumakay tayo ng modern PUV ng biyaheng Calamba. Pamasa is only 70 pesos, so pwede nyo gawin yon. At mabilis naman siya, mga less than 30 minutes nasa Calamba Crossing na kayo. Pagdating namin na Calamba Crossing, nag-breakfast lang kami sa McDonald's. And then, nakakita kami ng jeep na bumibiyaheng UPLB. Yung pala, pasok na siya sa loob ng UPLB. Pamasa is 30 pesos. At pagdating namin ng UPLB, naglakad kami papunta sa College of Forestry kung saan nandun yung entrance ng Mount Makiling. So, mga 25 to 30 minutes walk lang siguro siya. Pagdating natin sa entrance, nag-register tayo. Kailangan lang may valid ID, dali iwanan yun. And then magbayad ng 30 pesos. At sasabihin ko sa kayo pupunta. So, from registration, tuloy-tuloy ng ating pag-akyat dito sa kalsada na to. Nag-detour lang tayo konti para pumunta sa Flat Rocks. Maganda ang Flat Rocks dahil parang river siya na may mga mini waterfalls at malamig na tubig. Siyempre may rock formation. After that, nagtuloy-tuloy yung ating paglakyat papunta sa Makiling Rainforest Park. Mga 4 kilometers siya, mga 1 hour and a half akyat dahil medyo akit siya. Pagdating natin sa Rainforest Park, syempre, hindi kompleto pagpunta ng Makiling kung hindi tayo kakain iinom ng buko juice na binibenta nila. 30 pesos lang, murang-mura. After that, dumaretso na tayo sa Mud Spring. So, mga 700 meters siya mula doon sa main road. At dire-diretso lang ating pagpunta doon. At after that, na-enjoy natin yung Mud Spring na wala masyadong tao na. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-usok ng Kumunoy, ng putek. Nasabi lang, temperature is about 80 degrees. So, mainit yun. So, after Mud Spring, hindi na tayo tumuloy ng Rafflesia o Aguila Base dahil wala naman daw ngayon dahil natuyo na. And then, hindi na rin tayo tumuloy ng Peak 2. So, sa susunod na lakad, yan naman ang pupuntahan natin. But overall, I thoroughly enjoy yung punta natin sa Makiling dahil matagal ko nang gawin ito. At 62 years old, hindi na tayo masyadong bata. Nung bata, tinatakbo ko lang ito hanggang itaas. But now, I'm glad to be back. Ang sarap pakinggan ng tunog ng nature. Napakainis sa Manila pero dito napakalamig dahil nakokoberan tayo ng maraming puno. So with that, I'd like to thank you very much for watching. Travel while you can. Travel at any age. And puntahan niyo mga lugar na ganito katulad ng Makiling dahil kaya-kaya naman natin mga senior. So maraming salamat sa uli sa panonood. Until our next vlog. See you soon.